May mga kwentong hindi kailanman naisulat, hindi dahil sa takot na hindi sila totoo, kundi dahil sa takot na baka nga sila ang pinakatotoo. Clark Air Base Hospital, sa dulo ng pasilyo. Ako si Dr. Miguel Reyes. Sa loob ng 15 taon, tumindig ako sa gitna ng buhay at kamatayan, isang neurosurgeon sa isang prestihiyosong ospital sa Maynila. Naging tahanan ko ang operating room, naging normal na sa akin ang tahimik na tensyon ng mga nakaeksenang pasyente na ginugupitan ko ng bungo habang umaasa ang kanilang pamilya sa labas na mabuhay sila pagkaraan. Madalas ay tagumpay, minsan hindi. Pero isang gabi, habang inaayos ko ang selyo ng sugatang arterya ng isang batang pasyente, may naramdaman akong kakaiba. Para bang huminto ang oras. Nang matapos ang operasyon, bumagsak ang vital signs ng bata at kahit anong gawin namin, hindi na namin siya naibalik. Tahimik lang ako habang tinatanggal ang gloves at habang naglalakad palabas ng OR, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa akin. Kasabay ng pagkakita ko sa isang aninong nakatayo sa dulo ng hallway. Yung pasyente, nakatayo, nakatingin sa akin. Walang emosyon. Pinilit kong iwaksi ang nakita. Pagod lang ako, sabi ko sa sarili ko. Hallucination lang yon. Pero hindi doon natapos. Sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit ang mga insidenteng hindi maipaliwanag. May mga boses akong naririnig sa mga koridor kahit wala namang tao. May pasyenteng bago pumanaw, bumulong sa akin. Hindi ako handa, doktor. May mga aninong sumusulyap mula sa salamin ng ICU at ang mas masama, kilala ko ang mukha nila. Mga dati kong pasyente. Naubos ako. Hindi na ako makatulog. Hindi na ako makapag-opera ng walang kaba. Hindi na ako naniniwala sa mga prinsipyo ng siyensya na minsan ay ipinaglaban ko. At isang araw, habang nakaharap ako sa operating schedule, ipinasa ko ang resignation letter ko. Walang paalam. Tahimik lang akong lumabas ng ospital. Dala ang isang tanong na hindi kayang sagutin ng scalpel o MRI. Bakit may mga kaluluwang hindi makatawid? Ilang buwan nang lumipas, walang ospital, walang pasyente. Tanging ang katahimikan sa probinsya ang kasama ko araw-araw. Hanggang sa may nakilala akong pari, si Padre Elias Montemayor. Hindi siya ordinaryong pari. May alam siya sa mga bagay na hindi tinuturo sa simbahan o medisina. Sa kanya ko unang narinig ang salitang earthbound souls, mga kaluluwang hindi pa nakakalaya. Sa kanya ko rin unang naranasan ang katahimikan ng dasal sa gitna ng kaguluhan ng espiritu. Dito ako nagising. Baka ito ang tunay kong misyon. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ko. Hindi bilang doktor ng laman, kundi doktor ng mga kaluluwang ligaw. Isang gabi, habang binabasa ko ang mga dokumento sa laptop ko tungkol sa mga kilalang haunted na lugar sa Pilipinas, tumambad sa akin ang Clark Air Base Hospital. Dating ospital ng mga Amerikano noong World War II at Vietnam War. Isang lugar ng sugatan, ng dugo, ng mga huling hininga. Maraming kwento ang tumatak. Aparisyon ng mga sundalong namatay sa digmaan. Boses ng mga bata sa pediatric ward. Mga aninong naglalakad sa morgue. Hindi ako nakaramdam ng takot. Ang naramdaman ko ay pagtawag. Tinawagan ko agad si Padre Elias. Pagkaraan ng ilang araw, nakuha namin ang pahintulot mula sa lokal na awtoridad para pumasok.
2 araw kaming naghanda. Rosaryo, holy water, recording equipment, flashlight, at lakas ng loob. Ngayon, narito na ako, nakatayo sa harap ng Clark Air Base Hospital. Nanginginig ang kamay, hindi sa lamig, kundi sa kaba. Sa bawat basag na bintana, sa bawat tahimik na pader, nararamdaman ko ang mga matang nakatingin. Ito ang panibagong misyon, hindi bilang tagaligtas ng utak, kundi bilang tagapagligtas ng mga kaluluwang naiwang nakakulong. Sa bawat hakbang ko papalapit sa Clark Air Base Hospital, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin. Hindi karaniwang lamig na dulot ng gabi, kundi yung tipong parang dumaan sa buto mo. Parang humihinga ang paligid, tahimik, walang ibon, walang kuliglig. Tanging yabag ng sapatos ko at ni Padre Elias ang naririnig sa basag na semento. "Handa ka na ba, Miguel?" tanong niya. Hindi ako sumagot agad. Hindi ko alam kung anong klaseng paghahanda ang kailangan kapag ang haharapin mo ay mga nilalang na wala sa mundo ng buhay. Tumango lang ako. Pagbukas pa lang ng kalawangin, nabakal na pinto. Halos bumigay ang bisagra. Ang amoy ng amag, kalawang at lumang antiseptic ang agad tumama sa ilong ko. Parang pinagsamang trauma ng nakaraan na nabubulok sa kasalukuyan. Tinanglawan namin ng flashlight ang koridor. Durog ang sahig, may mga papel na kalat, at ang mga pader ay puno ng mga graffiti. Ang ilan sa mga sulat ay hindi ko maintindihan, parang Latin o baka mga sigil ng mga dating sundalong Amerikano. Sa loob-loob ko, Diyos ko, ilang buhay kaya ang nawala rito? Habang binabaybay namin ang pasilyo papunta sa unang silid, naririnig ko ang mga tunog ng yapak. Mahihinang kaluskos sa bandang likod. Tumingin ako, walang tao. Pero sa gilid ng paningin ko, may gumalaw. Parang anino. "Hindi ka nag-iisa," bulong ni Padre Elias. Nag-angat siya ng maliit na lalagyan ng banal na tubig. Inikutan kami habang binubulong ang isang dasal. Pansamantala, gumaan ang paligid. Pero hindi nagtagal, bumalik ang bigat. Pumasok kami sa isang lumang kwarto. Ang tag ng silid ay OPRM-3, Operating Room. May nakasabit pang sirang ilaw sa kisame. Sa gitna, may operating table na tinubuan na ng amag. Sa gilid, may tray na may kalawangin pang surgical tools. Habang iniikot ko ang flashlight, biglang tik. Bumukas ang ilaw sa kisame. Napahinto ako. "Walang kuryente itong lugar na to, di ba?" tanong ko kay Padre. Hindi siya sumagot. Dahil sa dulo ng silid, sa ilalim ng ilaw, may figurang biglang lumitaw. Isang lalaking sundalo. Suot ang lumang fatigue. Duguan ang noo. Nakatingin lang siya sa amin, walang emosyon. Pero sa mga mata niya, may namumuo, sakit, pagkalito, at parang pag-asa. Hindi ako nakausad. Para akong tinamaan ng malamig na hangin sa dibdib. Biglang lumamig ang paligid. Umusok ang hininga ko. Napalunok ako. Pinilit kong buuin ang lakas ng loob. Lumapit ako ng kaunti. "Anong kailangan mo?" bulong ko. Hindi ko alam kung bakit, pero sinabi ko yon. Sa isang kisap mata, naglaho siya. Parang naihipan ng hangin ang aninong uso. Napaupo ako sa gilid ng operating table, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng enerhiya. Hindi lang ako nakakita ng espiritu, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kaluluwa. At sa isang iglap naging malinaw sa akin. Ito ang dahilan kung bakit ako narito.
Hindi para sa katanyagan, hindi para sa panibagong simula, kundi para tulungan silang maiwan ng matiwasay, hindi lang basta maiwan. Isa na naman, sabi ni Padre Elias, habang inaapula ang sindi ng kandila. At marami pa silang naghihintay. Tumango ako, huminga ng malalim, at tumindig, handa sa susunod na hakbang. Kung may bahagi ng ospital na pinakanagpapabigat sa damdamin, iyon ay ang pediatric ward. Bilang dating doktor, batid ko ang hirap ng isang batang pasyente, at bilang tao, mas masakit makita ang inosenteng buhay na pinahinto ng karamdaman. Nang sabihin ni Padre Elias na ito ang susunod naming pupuntahan, tumahimik lang ako. Walang kailangan ipaliwanag. Sa loob ng ilang taon ng pagtulong sa mga pasyente, ang mga alaala ng mga batang hindi ko nailigtas ay nanatiling buhay sa isipan ko. Ang koridor papunta sa silid ay mas makitid kaysa sa iba. Ang dingding, dati pininturahan ng makukulay na karakter, ngayon ay kupas, bahagyang nabura. May ilang laruan sa sahig na luma at natapakan na ng panahon. Huminto ako saglit. May nakitang stuffed toy sa gilid ng pader. Isang maliit na teddy bear, nawawala ang isa nitong mata. Pinulot ko ito at pinunasan. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang may tumatawag mula sa laruan. Pagpasok namin sa kwarto, sinalubong kami ng amoy ng alikabok at lumang gamot. Walang ilaw. Tanging liwanag mula sa aming mga flashlight ang gumuguhit sa dilim. Sa paligid, mga sirang crib, maruruming kumot at ilang pirasong drawing na nakadikit pa sa pader. Tahimik, sobrang tahimik. Ngunit habang naglalakad kami, bigla kong narinig ang mahinang tawa ng bata. Hindi halakhak, mas malapit sa bulong, mas magaan sa hangin. Walang ibang bata sa silid. Paglingon ko sa bandang sulok, may 3 figura. Maliit, maputla ang anyo. Parang mga multo ng mga batang minsang nandito. Ang una, isang batang babae, may hospital gown at may hawak na stuffed rabbit. Ang pangalawa, batang lalaki sa wheelchair, payat at naka-oxygen tube. Ang ikatlo, nakaupo sa sahig, nakatalikod, nakatitig lang sa pader. Hindi sila agad lumingon, para silang naroroon pero sa ibang dimensyon. Isang lugar kung saan sila'y paulit-ulit na naiwang naghihintay. Nilapitan ko ang gitna ng silid at inilapag ang teddy bear na kanina ko pa hawak. At doon nila ako napansin. Ang batang babae ay tumitig sa akin, ang mata'y puno ng lungkot, ngunit walang takot. Ang batang nasa wheelchair ay dahan-dahang itinuro ang kanyang dibdib. Pagkatapos ay ang kisame. Parang may gusto siyang ipahiwatig, ngunit walang salitang lumalabas. Ang batang tahimik lang kanina, ngayon ay unti-unting humarap sa amin. Sa kanyang mukha ay hindi galit, kundi isang tanong. Bakit kami naiwan? Sa katahimikan, sinindihan ni Padre Elias ang kandilang dala niya. May dasal siyang sinambit, mababa, kalmado, at may kabog na parang tumatama sa puso. Habang sinasambit ang dasal, ramdam ko ang pagbabago ng hangin. Mas luminaw ang paligid. Mas naging magaan ang loob. Unti-unti ang 3 figura ay nag-iba. Ang mga mata ng bata ay nagliwanag. Ang kanilang anyo'y naging mas malinaw at mas payapa. Ngumiti ang batang babae. Ang batang nasa wheelchair ay sumandal, tila nakaramdam ng ginhawa. At ang batang tahimik, ngumiti siya, hindi pilit, kundi totoo. At unti-unti, silang 3 ay nawala.
Hindi sa takot, kundi sa liwanag. Wala ni isa sa amin ang nagsalita agad. Pareho kaming nakatingin sa pwesto kung saan sila huling tumayo. Doon ko naramdaman na kahit wala na sila, naiwan sa akin ang tanong. Ilan pa kayang batang kaluluwa ang nanatili sa mga lugar na tulad nito? Walang sagot, pero alam ko, hanggat may isa pang kwarto sa ospital na ito, may kaluluwang naghihintay. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang aming paglalakbay sa loob ng Clark Air Base Hospital. Ang mga hakbang namin ni Padre Elias ay mas nagiging mabagal, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa atmosperang tila sumisiksik sa dibdib. Ang aming susunod na destinasyon, ang morgue. Isang lugar na sa tagal kong naging doktor, hindi ko kailanman gustong mapag-isa. Ang pasilyo patungo sa morgue ay mas makitid, mas malamig, at mas madilim kaysa sa mga dinaanan namin. Parang bawat hakbang ay papalapit sa isang mundo na hindi para sa mga buhay. Sa dulo ng hallway, may lumang metal na pintuan. Sa itaas nito ay may karatulang halos hindi na mabasa, ngunit batid kong iyon ang lugar. Sa ibabaw ng bakal, may mga gasgas na tila ba pilit binuksan o sinarado ng mariin. Huminga ako ng malalim, inilagay sa dibdib ang kamay, hindi dahil sa dasal, kundi dahil naramdaman kong muli ang pamilyar na kaba. Hindi ito ang kaba ng isang operasyon, kundi ng pagharap sa kamatayan, muli, ngunit sa ibang anyo. Pagbukas namin ng pinto, bumungad ang masidhing lamig. Iba ito sa lamig ng hangin. Ito ay lamig na parang sumusundot sa buto, nanunuot sa laman. Walang kuryente, ngunit ang paligid ay tila puno ng enerhiya. Ang kwarto ay may mga lumang freezer drawers. Ilan ay bukas, ilan ay sirado. Sa sulok ay may lumang mesa ng autopsy. Kalawangin ang mga gamit at ang ilaw mula sa aming flashlight ay bumabalik sa amin mula sa mapuputing tiles na may bakas ng luma ng dugo. Habang iniikot ko ang silid, may narinig akong tila mahinang pag-ungol. Hindi sigaw, hindi panaghoy. Isang mahina, tuloy-tuloy na tinig na parang humihingi ng tulong. Sa bandang kaliwa ng silid, sa tabi ng mesa ng autopsy, may figura ng isang lalaking nakahandusay. Suot niya ang lumang uniform ng sundalo. May nakabukas sa noo. Isang sugat na halatang hindi naagapan. Hindi siya gumagalaw. Ngunit ang kanyang mata ay bukas at nakatitig sa kisame. Sa isang iglap, gumalaw ang kanyang ulo. Tumitig siya sa akin. Diretso. Nanigas ang batok ko. Walang salita. Wala ring galaw. Ngunit ang pakiramdam, parang ako'y tinatanong, hindi ng bibig, kundi ng buong katauhan niya. Bakit hindi mo ako nailigtas? Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya naging pasyente. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang mata ng daan-daang pasyente ko noon na hindi ko nailigtas. Mga nawalan ng pulso sa gitna ng operasyon. Mga sumuko sa sakit bago ko pa sila maabot. Mga nawalan ng pag-asa. Sa loob ng morgue, ako ang naramdaman kong hubad. Walang kwelyo, walang stethoscope. Isang taong minsang umako ng responsibilidad ng buhay ng iba, ngunit hindi palaging naging tagumpay. Tumayo ako, tumitig pabalik sa sundalo. Hindi kita kilala, bulong ko. Pero narito ako ngayon para marinig ka, para makita ka. Sinimulan ni Padre Elias ang pagdarasal. Sa bawat salitang binibigkas niya, ramdam ko ang unti-unting paggaan ng hangin. Ang figura ng sundalo ay dahan-dahang humiga muli. Ang kanyang mata ay pumikit. At ang katawan
ay naging parang usok, dahan-dahang naglaho sa liwanag ng aming ilaw. Ang ungol ay tumigil, ang lamig ay hindi na kasing bigat, at ang katahimikan sa wakas ay naging totoo. Habang nilalakad namin pabalik ang pasilyo, hindi ko maiwasang lingunin ang morgue. Sa kabila ng dilim, tila may liwanag na naiwan doon. Hindi sa ilaw, kundi sa pakiramdam na may isang kaluluwang nakatawid na sa wakas. Ngunit batid kong hindi iyon ang huli. Operating room, dito ako naging ako. Sa kwartong tulad nito ako unang humawak ng scalpel, unang nag-resuscitate, unang nagligtas, at unang nawalan. Ngunit ngayong papalapit kami sa lumang OR ng Clark Air Base Hospital, ibang klase ang kaba. Hindi ito tulad ng kaba bago ang isang critical surgery. Ito'y parang paghakbang pabalik sa isang trahedyang hindi mo naranasan. Pero ikaw ang tinawag upang itama. Nang buksan namin ang pinto, tumambad sa amin ang malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos mula sa sirang bintana. Hindi na makintab ang sahig. Ang dating stainless na mesa ay kalawangin na. May mga kagamitan pang nakakalat, forceps, scalpel, lumang suction tube. Sa gitna ng silid, naroon pa rin ang operating table. Tila nakatirik sa gitna ng isang altar. Tahimik. Sobrang tahimik. Sa isang sulok ay may dumurugtong na maliit na kwarto na may lumang lab sink at isang cabinet na nabuksan na. Puno ng sirang guwantes at retaso ng luma't maruming tela. Hinaplos ko ang gilid ng mesa. Malamig. Parang may sariling init na nawala, na tila may alaala ng bawat pasyenteng dumaang narito. Sa isang iglap, parang bumalik ang tunog ng monitor. Beep, beep, beep. Napalingon ako. Walang makina, ngunit malinaw sa pandinig ko. Kasunod noon, ang tunog ng gunting, ang salin ng dugo sa suction, ang mga sigaw ng nurse. At naramdaman ko, basa ang aking mga kamay, parang bagong tanggal sa operasyon. Napapikit ako. Sa harap ng operating table, may biglang lumitaw na figura. Isang lalaki, may benda sa ulo, nakahandusay sa mesa. Ang kanyang tiyan ay bukas. Ang kanyang mata, dilat at puno ng takot. Hindi ako gumalaw. Sa loob-loob ko, ito ang mga pasyente kong hindi na ako nakausap. Hindi na nakapagsabi ng huling salita. Hindi ko na natanong kung may gusto ba silang ipamana, iparating o ipanalangin bago sila tuluyang nawala. Mula sa anino ng dingding, may isa pang figura ang lumitaw. Isang babae nakasuot ng apron ng nurse. Nakatingin siya sa operating table, umiiyak. Hindi niya ako nakikita. Parang naiwang eksena sa pelikula, paulit-ulit na ginaganap. At isa pa, hanggang sa 5, 6, 7 figura na ang nasa loob ng operating room. Parang eksena mula sa mga huling sandali ng kanilang buhay. Mga doktor, mga pasyente, mga nurse, mga alaala. Hindi ito basta multo. Ito ang trauma ng ospital, mga kwentong hindi natapos, mga tanong na hindi nasagot, mga sakit na hindi na isaayos, mga puso na hindi na itahi. Humakbang ako papalapit sa operating table. Hawak ko ang rosaryo na ibinigay sa akin ni Padre Elias, ngunit hindi ako nagdasal kaagad. Umupo lang ako sa tabi ng mesa, tumingin sa kalangitan mula sa sirang bubong. At doon ko lang nasabi, hindi ko kayo kilala, pero naiintindihan ko kayo. Hindi ko kayo naoperahan, pero mararamdaman ko ang sakit na naiwan. Hindi na kayo kailangang manatili rito. Walang dramatikong sagot, pero ang katahimikan
ay tila gumaan. Ang mga figura ay tumigil. Isa-isa silang tumingin sa akin. At sa isang kisap mata, nawala. Nang lumabas kami ng operating room, parang may humigop ng bigat mula sa dibdib ko. Hindi ko akalaing magiging personal ang pagbisita namin doon. Pero sa mismong kwartong minsan ay naging simbolo ng buhay. Doon ko naranasan ang tunay na pagbitaw sa hindi ko naman hawak. Bilang isang doktor, naniniwala ako noon na ang lahat ay kayang ipaliwanag. Sintomas, diagnosis, prognosis, lahat ay may lohika. Ngunit simula nang tumapak ako sa ospital na ito, napagtanto kong may mga bagay na hindi nasusukat ng siyensiya. At ngayong nakaharap kami sa lumang kapilya ng Clark Air Base Hospital, pakiramdam ko'y nasa mismong gitna ako ng pagitan ng agham at pananampalataya. Ang pasilyo papunta sa kapilya ay payapa, ngunit hindi nakaaaliw. Ito ang katahimikang hindi nagbibigay ng ginhawa, kundi pumapansin, tumitingin, humihinga. Ang mismong kapilya ay isang maliit na silid na may altar sa dulo. May nakabukang antigong Biblia sa gitna. Ang mga bangko ay may alikabok. May ilan pang mga rosaryong nakasabit sa likod ng upuan. Ang bintana ay may mga sirang salamin, ngunit ang imahe ng krus sa itaas ng altar ay buo pa. Habang tinitingnan ko ang paligid, ramdam kong hindi kami ang unang tumapak dito upang humingi ng gabay. Lumapit ako sa altar. Isang kandila ang naiwan sa gilid. Parang nasindihan kamakailan lang. May bahid pa ng itim na uling sa paligid ng mitya. Ngunit ang ospital ay matagal nang walang pasok, walang tao, walang kuryente. May nagdarasal pa rin, mahinang sabi ni Padre Elias. Sinindihan niya ang isa pang kandila at sa pagliyab ng apoy, parang may gumalaw sa sulok ng silid. May figura ng isang madre, nakaluhod, nakatungo ang ulo. Ang dasal ay hindi maririnig, pero ang paggalaw ng labi ay malinaw, tahimik, paulit-ulit, paulit-ulit. Lumapit kami, ngunit hindi siya tumingala. Para bang hindi niya alam na may ibang naroroon. Tila ba siya'y naiwang nagbabantay o pinili na lang manatili. Habang pinagmamasdan ko siya, napansin ko ang isang papel sa paanan ng altar. Sulat kamay, lumang tinta na may mababasa pang bahagi. Patawarin mo po ako, Panginoon, kung hindi ko sila nailigtas. Tila ako'y iniwan ng liwanag. Tiningnan ko muli ang madre. Ang kanyang dasal ay tila hindi para sa sarili, kundi para sa mga hindi niya nagabayan. Marahil mga pasyente, marahil mga kasamang madre, marahil ang sarili niyang pananampalataya. Naririnig ka pa rin, sabi ko sa kanya. Hindi ka na nag-iisa. Nagsimulang magdasal si Padre Elias. Latin ang mga salita. Lumalakas sa bawat bigkas. Kasabay noon, ang kandilang dala niya ay biglang nagliwanag ng mas matindi kaysa dati. Sa loob ng ilang segundo, ang buong kapilya ay tila nabalot ng ginto't puting liwanag. Nang muling dumilim, wala na ang madre. Sa altar ay may naiwan na isang rosaryo at ang Biblia ay bumukas sa bagong pahina, Salmo 23. Ang kahapon ay naglakbay sa burol ng itaas ng ilog ng kamatayan ay walang takot sa masamang bagay. Napatingin ako kay Padre Elias. Hindi siya nagsalita, ngunit alam naming pareho. Isang kaluluwang naghintay ng kapayapaan ang tuluyan ng nakatawid. Ang katahimikan ay nanatili habang kami lumalabas ng kapilya. Ngunit iba na ang katahimikan ngayon. Hindi na ito nakakabingi,
Hindi na ito mabigat. Ito'y katahimikan ng isang lugar na may liwanag kahit papaano. Sa gitna ng isang ospital na puno ng sakit at takot, naroon pa rin ang isang silid ng pag-asa. Sa bawat kwarto na pinapasok namin, pakiramdam ko'y mas lumalalim ang hukay na tinatapakan ko. Hindi ko man alam kung saan ito patungo. Ang alam ko lang, may mga kaluluwang hindi aalis hanggang may makinig sa kanila. At ngayong nasa harap kami ng isang maliit na kwarto sa dulo ng silid ng administrasyon, walang palatandaan, walang karatula. Ramdam kong ito ang lugar kung saan naipon ang mga di nailabas na kwento. Ang pinto ay gawa sa kahoy. May mga ukit ng numero at letra na halos hindi na mabasa. Nang buksan ito, bumulaga sa amin ang amoy ng lumang papel, tinta at amag. Ang silid ay puno ng mga cabinet na kinakalawang na. May mga bukas na drawer at mga papel na nagkalat sa sahig. May mga dokumentong buo pa, admission records, logbooks, medical charts. Ilan ay sulat kamay, ang iba ay typewritten, parang kusang inabandona. Tila isang buong kasaysayan ng ospital na tinapon at nalimutan. Habang pinupulot ko ang isang bundle ng mga patient file, may napansin akong kakaiba. May mga bahagi ng papel na basa kahit walang tubig. At sa isang chart, may pahina na may marka ng kamay, maliit, tila kamay ng bata, ngunit gawa sa kulay abong tinta na parang usok. Nang iangat ko ang isa sa mga folder, lumamig ang hangin sa likod ko. Napalingon ako. Wala akong nakita. Pero may naramdaman ako, tila may nakatayo sa gilid ng kabinet. Tahimik, naghihintay. Hindi ko nilabanan ng kaba. Huminga lang ako ng malalim at sinabi, "Kung narito ka pa, handa akong makinig." Mula sa lilim ng silid, dahan-dahang lumitaw ang figura ng isang lalaki. Suot niya ang puting coat, hindi pasyente kundi doktor. Ang kanyang mukha ay tila mapayapa, ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng pagod at pagkabalisa. Tinitigan niya ang mga papel sa aking kamay. Tila hinahanap niya ang isang partikular na dokumento. Lumapit ako sa mesa, pinuklat ang mga file. Sa gitna ng mga ito, may isang folder na walang pangalan. Binuksan ko at naroon ang isang hindi natapos na medical report. Ang huling entry ay, "Patient expired before transfer. Awaiting autopsy. File not signed." Biglang lumiwanag ang paligid ng figura. Tiningnan niya ang papel, pagkatapos ay ako. Sa loob ng ilang segundo, ramdam kong may bumitaw, parang hiningang matagal ng kinikimkim. Naglakad siya papunta sa mesa. Dahan-dahan niyang inabot ang ballpen na naroon. Inilagay niya ito sa ibabaw ng file. At sa isang iglap naglaho ang kanyang anyo. Kasabay ng pag-alis niya, ang ballpen ay gumalaw. Tila may hangin na dumaan o isang kamay na hindi kita ang nagsara ng file. May mga kaluluwa talaga na hindi umaalis dahil may hindi pa naisusulat, sabi ni Padre Elias. Hindi ko na siya sinagot. Tiningnan ko lang ang mga nakakalat na dokumento. Ilan pa kaya ang hindi natapos? Ilan pa ang naghihintay na mabigyang pangalan ang kanilang huling hinga? Habang papalabas kami ng silid, isang piraso ng papel ang bumagsak mula sa istante. Nakasulat dito ang salitang, "Salamat." Hindi ko alam kung para kanino, pero sapat na yun. Sa bawat pasilyong tinatahak namin, mas ramdam ko ang bigat.
Hindi lamang ng presensya ng mga kaluluwa, kundi ng mga alaala ng bawat lugar. Pero kakaiba ang bigat ng kwartong susunod naming papasukin. Storage room 4. Hindi ito ang tipikal na silid na kinatatakutan sa mga ospital. Pero para sa isang dating doktor, alam kong ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng anumang pasilidad. Dito nakasalalay ang posibilidad ng buhay o kamatayan. Ang pinto ay gawa sa metal, bahagyang nakabukas. Sa labas pa lamang, naamoy na ang amoy ng lumatsirang gamot, antiseptic na tuyo na sa kahoy at alikabok. Maingat naming binuksan ito. Pagpasok namin, bumungad ang mga lumang steel shelves, sira, kalawangin at puno ng bote, syringes, surgical trays, IV bags na natuyo, at mga kahong may faded labels. Parang hindi ito silid ng kagamitan. Parang ito ay museo ng kabiguan. Habang tinitingnan ko ang isang tray na may mga scalpel, may narinig akong kaluskos mula sa likod ng estante. Tumingin ako, walang tao, pero may nahulog na boteng salamin. Binasag nito ang katahimikan. Pumihit si Padre Elias, matay seryoso. May presensya rito, hindi mapakali. Ibinaba ko ang gamit at naglakad sa pagitan ng mga shelves. Sa dulo, nakita ko ang isang lumang examination table. May nakapatong na clipboard, basang papel, may listahan ng mga gamit na hindi kailanman na-dispose. Sa tabi nito, may isang maliit na name tag. Nurse Leticia S. Franco, Inventory Supervisor, 1,983. Paglingon ko, naroon siya. Isang babae, halos kaedad ko, nakasuot ng lumang nurse uniform. Nakatingin siya sa shelf. Hindi niya kami pinapansin. Parang abala siya. Tila inaayos ang mga gamit na nagkakagulo na sa tagal ng pagkakalimutan. Lumapit ako, marahan. Leticia. Tumigil siya. Ngunit hindi humarap. Dahan-dahan, iniangat niya ang isang bottle na may 3 letra at inilagay ito sa estante. Hindi nag-iba ang kanyang galaw, pero ang paligid ay tila tumahimik. Tinanong ko, naiwan ka ba dahil hindi mo natapos ang tungkulin mo? Tumango siya. Sa wakas, humarap siya sa amin. Sa kanyang mukha, hindi takot ang naroon, kundi pagod. Hindi galit, kundi pagkasabik na matapos na ang mga iniwan niyang hindi naayos. Ipinagkatiwala sa akin ang lahat ng ito, mahinang sabi niya. Pero dumilim, lahat sila umalis. Ako na lang ang natira. Hindi ko kayang iwanang magulo ang mga gamit. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang dedikasyon. Ilang dekada na ang lumipas, ngunit ang puso niyang tagapangalaga ay nanatiling gising. Pumulot ako ng isang tray. Pinunasan ko. Isinabit ko sa rack. Isa-isa naming inayos ni Padre Elias ang ilang gamit sa shelf. Hindi para sa ritual, kundi para sa respeto. Habang ginagawa namin ito, lumapit si Leticia. Tahimik siyang nakatingin. Nang maayos na ang istante, ngumiti siya, isang ngungiting puno ng pagbitaw. Sumilay ang liwanag sa kanyang likuran. At bago siya tuluyang naglaho, narinig ko ang bulong niya. Salamat, maayos na silang lahat. Paglabas namin ng silid, tila may lamig pa ring naiwan, ngunit hindi na ito malamig ng espiritu, kundi ng espasyong muling napatahimik. Sa likod ng pinto, naiwan ang katahimikan ng isang taong tumupad sa kanyang tungkulin kahit sa kabila ng kamatayan. Mula pa lang sa hagdan pababa, ramdam ko na ang bigat. Hindi lang ito dahil sa malamig na hangin o sa dilim, kundi dahil sa atmosfera na parang ayaw kang papasukin. Wala pang 5 baitang ang binababa namin
at ang amoy ay nagbago na. Lumang semento, tubig na nakatingga, amoy kalawang. Pero may isa pang amoy na mas mahirap ipaliwanag, parang usok na may halong panalangin at panaghoy. Ang flashlight ko ay bumabagsak ang ilaw sa makipot na pasilyo. May mga lumang tubo sa gilid at ang mga pader ay tinutubuan na ng lumot. Sa sahig, may tubig na hindi mo alam kung ulan ba, tagas mula sa sirang linya o iba. Tahimik si Padre Elias. Sa ganitong lugar, kahit ang dasal ay tila hindi agad makakarating sa langit. Sa dulo ng pasilyo ay may bakal na pintong nakabukas ng bahagya. Kakaiba ang pakiramdam, parang mula roon ay may hinihigop na enerhiya. At habang papalapit kami, ang flashlight ko ay biglang kumurap. Ang basement ay walang organisadong ayos. Wala ring silid na maayos ang pagkakahati. Parang tagpi-tagping bodega kung saan itinapon ng lahat ng hindi na kailangan. Stretcher, lumang oxygen tank, wheelchair na sira ang gulong, mga lumang record na basa na ng panahon. Sa isang sulok, may altar na tila ginamit noon. Simpleng krus, naputol na kandila at basag na santo. Sa mismong gitna ng basement, may lumang bench. At sa ibabaw nito, isang helmet ng sundalo. Lumapit ako. Ang helmet ay may pangalan, Sergeant N. Turner. Nang inilapit ko ang ilaw sa helmet, biglang may malamig na hangin ang dumaan. Sumunod ay ang marahang paglabas ng isang figura. Hindi agresibo, hindi rin galit. Isang sundalo, nakaluhod, tila nagdarasal, suot pa rin ang uniform. Duguan ng balikat. Nanginginig ang mga kamay, pero nananatiling nakadikit sa kanyang dibdib. Hindi siya tumingin sa amin. Ang tingin niya ay sa altar. Paulit-ulit ang kanyang galaw, luluhod, mananalangin, titindig at uulit. Lumapit si Padre Elias. Tahimik niyang nilabas ang langis at rosaryo at nagsimulang magdasal. Pero hindi niya tinapos agad ang ritual. Tanungin mo siya, pulong niya sa akin. Nilapitan ko ang sundalo. Walang salitang lumabas sa bibig ko, ni hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero narinig ko ang sarili kong nagsabi, hindi mo na kailangang magbantay. Tumigil ang sundalo. Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa akin. Walang galit, walang takot, tanging pagod. At sa kanyang pagtingin, nakita ko ang mga sundalong hindi na nailikas, mga namatay sa giyera, mga pinabayaan ng kasaysayan. At unti-unti, ibinaba niya ang kanyang mga kamay, isinara ang kanyang mga mata, at tulad ng usok mula sa kandila, naglaho siya. Tahimik, walang huni, walang yapak, tanging ang pag-ikot ng hangin at ang pakiramdam ng pagkaalis ng bigat sa lugarang naiwan. Napatingin ako sa helmet na naiwan sa mesa. Kinuha ko ito, isinabit sa lumang pako sa pader, sa tapat ng altar. Wala man siyang libingan, ngayon ay may lugar na siya sa kapayapaan. Ang salitang isolation ay may bigat sa medisina. Sa ospital, ito ang salitang sumasagisag sa paghihiwalay, hindi lang para sa proteksyon ng iba, kundi minsan bilang senyas ng pagtanggap na wala nang magagawa. Habang tinatahak namin ang corridor papunta sa dating isolation ward ng Clark Air Base Hospital, pakiramdam ko mas humihigpit ang paligid. Parang ang hangin ay masiksik, mas mabigat, at parang pinipigilan akong huminga ng buo. Ang pinto ng isolation ward ay nakasara. Sa labas nito, may nakapaskil pa ring babala. Authorized personnel only.
Luma na, punit-punit, ngunit hindi pa rin inalis. Parang paalala na kahit ang panahon ay may mga lugar na ayaw galawin. Binuksan namin ang pinto. Kumalabog ito pabukas, kasabay ng mahinang langit-ngit. Pagpasok namin, agad sumalubong ang matinding lamig at ang amoy ng panis na disinfectant. Sa loob, 6 na kama, hiwa-hiwalay. May salamin sa isang dingding, one-way mirror, at sa dulong bahagi, isang sirang IV stand na may hose na nakabigti sa sarili nito. Habang tinitingnan ko ang silid, napatingin ako sa one-way mirror. Walang ilaw sa likod, pero doon ko siya nakita. Isang figura ng lalaking payat, halos butot balat, nakaupo sa kama. Hindi siya gumagalaw. Paglingon ko sa mismong kama, wala roon ang figura. Pero sa salamin, nandoon pa rin siya, tahimik. Tila ba nakakulong hindi sa silid, kundi sa mismong refleksyon. Lumapit ako. "Anong nangyari sa'yo?" Tanong ko, hindi ko alam kung naririnig niya ako. Bigla siyang tumayo sa loob ng salamin. Lumingon. At doon ko nakita, may marka ang kanyang balat, parang burn scars. Marahil mula sa gamot, o marahil mula sa hindi tamang proseso. Ang kanyang matay malalim, puno ng galit at pagkalito. Na-isolate siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil hindi nila siya maintindihan, sabi ni Padre Elias. Iniwan siyang mag-isa hanggang sa mawala na siya. Habang nagsasalita si Padre, napansin ko ang figura sa salamin na sumisigaw. Walang tunog, pero malinaw ang galaw ng bibig niya. Hindi ako baliw. Hindi ko alam kung anong sakit ang tinuring sa kanya noon, pero maliwanag sa akin, hindi siya pinakinggan. At ngayon, ang refleksyon niya ang naiwan sa silid na yun, paulit-ulit na binabalikan ang araw ng kanyang pagkalimot. Lumapit si Padre Elias, inilagay ang krus sa mismong gitna ng salamin. Sinindihan niya ang kandila, binigkas ang dasal. Ako'y tahimik lang, pero sa loob-loob ko'y nananalangin na rin. Sa kalagitnaan ng ritual, ang figura ay unti-unting lumapit sa mismong lugar ng krus sa salamin. At sa mismong sandaling iyon, nabiyak ang salamin. Hindi ito bumagsak. Hindi rin ito nabasag sa lakas. Parang tinanggalan ng presyur. Parang gumaan. At sa likod nito, wala nang anino. Wala na ang kanyang figura. Habang lumalabas kami ng isolation ward, napansin ko ang isang bagay sa sahig. Isang piraso ng papel mula sa lumang medical chart. Patient exhibited lucid behavior before expiration. No final evaluation recorded. Sa huling sandali ng kanyang buhay, maaaring malinaw pa ang isip niya. Maaaring humihingi siya ng paliwanag, pero hindi na siya napakinggan. Ngunit ngayong gabi, napalaya rin ang tinig niya. Hindi ko akalaing makakatapak muli ako sa ganitong lugar. Sa mga taon ko bilang doktor, ang salitang quarantine ay laging may kasamang tensyon. Ibig sabihin nito, peligro, takot, paghihiwalay. Pero sa ospital na ito, ramdam kong hindi lang sakit ang ikinulong, kundi mga huling iyak na hindi na narinig. Ang daan papunta sa quarantine area ay may sariling pasilyo. Nakabarikada pa ito noong una naming madatnan. Sira ang pinto, may nakasabit na lumang karatula. Strict isolation, extreme biohazard. Hindi ko alam kung tunay bang may panganib o ginagamit lang ang takot para hindi nabalikan ang mga naiwan. Pero ngayon, ito na ang aming susunod na hantungan. Habang nilalakad namin ang koridor, ang sahig ay basa. Hindi dahil sa ulan,
wala namang tagas. Pero bawat hakbang, tila ba pinaparamdam ng lugar na ito ang bigat ng mga yapak na dumaan dati at hindi na lumabas muli. Sa loob ng quarantine area, may 5 o 6 na silid. Ang bawat isa ay may isang kama, isang upuan at isang maliit na bintanang bakal. Sa bawat kwarto, may bakas ng paglalaban. Ang isa may kama na tila nilabanan ng pasyente ang pagkakatali. Ang isa may salamin sa dingding na may nakasulat gamit ang dugo o tinta. Hindi ako mag-isa. Napatingin ako kay Padre Elias. Pareho kaming hindi nagsalita. Ang katahimikan ay halos parang sumisigaw. Habang sinusuri ko ang pang-4 na silid, napansin kong bukas ang pinto nito, bahagyang nakaawang. Tumulak ako papasok at doon ko siya nakita. Isang matandang lalaki, nakaupo sa kama. Payat, kalbo, suot pa rin ang lumang hospital gown. Nakatungo ang ulo, nanginginig ang mga kamay. Ngunit ang pinakakinagimbal ko ay nang tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata, dilaw, puno ng luha, pero may apoy ng paninindigan. Hindi siya umaasa, hindi siya humihingi ng tulong. Nagbabantay siya, tumayo siya, dahan-dahang lumapit. Wala siyang galit, pero ramdam ko ang tigas ng kanyang presensya. Huminto siya sa harap ko, saka siya tumingin kay Padre Elias. At bigla siyang nagsalita, mahina. Boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ako nagpakamatay. Ako'y isinara rito. Sinabi nilang delikado ako. Ngunit ang totoo, ako ang huling natira. Hindi ko alam kung ano ang kanyang naging sakit. Hindi ko alam kung ano ang sinubukan niyang labanan. Pero malinaw sa akin, hindi siya sumuko. Lumapit si Padre Elias at inilapag ang isang piraso ng hostya sa altar sa loob ng kwarto. Sinindihan niya ang kandila at tahimik na nagdasal. Habang nagsisimula ang pagdarasal, tumingin sa akin ang matanda. At sa kanyang tinig, mahina ngunit matatag, sinabi niya, "Salamat at may bumalik." At dahan-dahan siyang naupo. Sa unang pagkakataon, umayos ang kanyang katawan, parang nakahanap ng posisyon para sa pahinga. Ang kanyang anyo'y unti-unting naging malinaw at sa isang malalim na paghinga, naglaho siya. Walang kirot, walang kaba, wala nang tanong, wala nang bantay. Habang papalabas kami ng quarantine area, napansin kong ang mga pintuan ng ibang silid ay bahagyang gumalaw. Para bang may mga kaluluwang nakiramdam at ngayon ay unti-unting nakakaramdam ng kapayapaan. At sa koridor, isang papel ang nahulog mula sa mesa ng nurse station. Sinilip ko. May sulat kamay. Ang pag-iisa ay hindi pagkatalo. Minsan, ito ang tunay na pagtitiis para sa iba. Sa dami ng silid na pinasok namin sa ospital na ito, mula sa pediatric ward hanggang sa basement, wala pa ring lugar na ganito ang epekto sa akin. Hindi ito dahil sa bigat ng espiritu, kundi sa bigat ng katahimikan. Isang klaseng katahimikang hindi nag-aanyaya ng kapayapaan, kundi nagtatanong, bakit pa sila narito? Ang staff quarters ay nasa likurang bahagi ng ospital, halos tagong-tagong pasilyo. Wala itong palatandaan, pero ang sahig na papunta rito ay may maraming bakas, hindi ng sapatos kundi ng pagod. Mga markang dala ng taon, ng pagtatrabaho, pagbabantay at marahil paglisan. Binuksan namin ang pinto. Agad bumungad ang isang kwarto na mistulang na freeze sa oras. Mga kama ng nurse, may nakaayos pang kumot. Lockers na nakabukas.
May laman pang mga lumang uniforme. At sa isang mesa, may mainit na tasa ng kape. Mainit. Tila may humigop lang kanina. Habang umiikot ako sa silid, napansin ko agad may presensya. Marami. Hindi tulad ng ibang lugar kung saan iisang kaluluwa ang naroroon. Dito, tila may buhay pa rin. Pero hindi mga multo na naghahanap ng tulong. Ito ay mga kaluluwang nagbabantay. Sa isang gilid ng kwarto, may 3 figura. Isang babae, nakaupo at nagbabasa ng medical chart. Isang lalaki, nagsusulat sa logbook. At isa pa, nakatayo sa may bintana, parang naka-duty pa rin. Hindi nila kami pinansin. Para bang parte kami ng paligid, pero hindi bahagi ng mundo nila. Sila ay tuloy-tuloy lang sa trabaho, kahit wala ng pasyente, kahit wala ng ospital. Lumapit ako sa isang locker. May nakasabit na ID, head nurse, 1,978. Sa likod ng larawan, may sulat kamay. Hanggat may pasyente, hindi ako aalis. Naalala ko ang mga kasama kong nurse noon. Yung mga hindi umuuwi kahit gabi na. Yung may namamatay ng kamag-anak pero pinipiling manatili sa ospital. Mga taong pinili ang propesyon hindi lang dahil sa trabaho kundi dahil sa panata. Siguro nga ang ilan sa kanila hindi kailanman lumabas dito. Tahimik akong naupo sa isang kama. Tiningnan ko ang paligid. Sa totoo lang, hindi ko alam kung dapat ba kaming manghimasok pa. Pero may bahagi sa akin na nagsabing kailangan din nilang marinig na sapat na ang kanilang nagawa. Tumayo ako. Tiningnan ko ang 3 figura. At sa boses na halos hindi ko rin namalayan, sinabi ko, wala nang pasyente. Tapos na ang shift. Sa isang kisap mata, tumigil ang mga galaw nila. Tumayo ang babaeng nagbabasa. Inilapag ang chart. Itiniklop ng lalaki ang logbook. At yung nakatayo sa bintana, lumingon. Tumango siya. Kaunti lang. Sapat lang para sabihing naiintindihan niya. Dahan-dahang lumiwanag ang paligid. Hindi sa ilaw, kundi sa pakiramdam. Parang isinara ang isang kabanata, ngunit hindi tinuldukan, kundi sinilyuhan ng respeto. Isa-isang nawala ang figura ng mga tagabantay. Tahimik, payapa. At sa mesa naiwan ang tasa ng kape. Malamig na. Paglabas namin ni Padre Elias mula sa staff quarters, pareho kaming hindi nagsalita. Hindi dahil sa takot, kundi sa paggalang. Ilan sa mga kaluluwang narito ay hindi naghahanap ng tulong. Naghahanap lang ng kumpirmasyong sapat na ang kanilang ginawa. Tumahimik na ang ospital. Hindi yung katahimikan na dala ng gabi, kundi yung katahimikan ng pagbitaw. Katahimikan ng isang lugar na sa wakas, pinakawalan na ang mga kwento nitong pinasan sa loob ng mga dekada. At habang nakatayo ako sa labas ng Clark Air Base Hospital sa lilim ng buwan, alam kong hindi na ito katulad ng dati. Wala ng sigaw, wala ng kaluskos. Tanging ang hangin, malamig ngunit magaan, parang pasasalamat ng mga kaluluwang nakatawid. Bago kami lumisan ni Padre Elias, pinili kong balikan ang pinakadulo ng pasilyo. Isang silid na tila hindi bahagi ng mapa, walang pangalan, walang palatandaan. Sa loob nito ay isang lumang mesa, isang sirang lampshade, at isang maliit na kwaderno na bahagyang nabasa ng panahon. Sa unang pahina, nakasulat, para sa sinumang makakarinig, hindi kami multo. Kami mga kwentong hindi pa naisusulat. Nang mabasa ko yon, naramdaman kong tapos na ang misyon.
Hindi lang dahil nawala na ang mga presensya, kundi dahil narinig ko na sila. Habang nilalakad namin ang paakyat na landas mula sa ospital, hindi ko maiwasang lumingon. Hindi ko na nakita ang mga figura. Hindi ko na narinig ang mga boses. Pero naroon pa rin ang damdaming may mga matang nagbabantay, hindi dahil sa galit, kundi sa pagtanaw ng utang na loob. Sa wakas, may isang taong tumingin sa kanila bilang tao, hindi bilang kababalaghan. Bumalik ako sa buhay ko. Tahimik. Malayo sa operating room. Malayo sa ospital. Ngunit hindi ako bumalik sa medisina. Hindi ko rin pinili ang buhay ng isang ghost hunter o paranormal star. Sa halip, nagsimula akong magsulat. Tahimik. Sa isang maliit na mesa sa lumang apartment. At gabi-gabi, bago ko simulan ang pagsusulat, sinisindihan ko ang isang kandila. Walang ritual, walang dasal. Isang paalala lang na bawat kwento may kaluluwang naghihintay. Ako si Dr. Miguel Reyes, dating surgeon, dating mananampalatayang walang paniniwala sa kababalaghan. Ngayon ako'y isang tagapagdala ng tinig, ng mga kwento ng lugar na tinanggihan, ng mga kaluluwang hindi natulungan, ng mga sigaw na hindi narinig. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng landas ko. Ngunit kung sakaling makarinig ka ng bulong sa isang lumang ospital o makaramdam ng presensya sa isang tahimik na pasilyo, alalahanin mo lang, baka hindi ka tinatakot, baka may gustong magpakwento.